Deo po ngayon ni hapon, kaya nagaya siyang pumunta sa dagat. Ay hello, minasan konnichiwa. Tara samahan niyo kami today's mini vlog. Alas 10 ng umaga ay palis na kami ng bahay. Sobrang ganda kasi ng panahon ngayon, kaya nagaya po si hapon na magdagat. Bago po kami pumunta ng Niigata, ay mag-grocery muna daw kami, sabi ni hapon. Ito na lang kami bibili ng pagkain na dadalhin namin sa dagat. Si hapon naman, parang pang isang araw na ata yung binibili niya. Habang busy kami dito ni hapon, si Kenshi naman ay busy rin. May pinapakita siya sa papa niya at gusto niyang ipabili. Pagkatapos naming mamili, ay nagpunta na kami dito sa counter para magbayad. Fast forward na nga po mga auntie, pagkatapos po namin mag-grocery, ay nagbiyahe na rin po kami kaagad. 2 hanggang 3 oras nga po yung biyahe namin papunta sa Niigata City. Sobrang saya nga ng araw na to dahil kasama ko ang pamilya ko. Sobrang bait po talaga ng asawa ko dahil tuwing day off niya, ay pinapasyal niya kami ni Kenshi. Gusto ko rin yung ganito para hindi lang tayo palagi nasa bahay. Pag ginagala po kami ni hapon, alam nyo na yun mga auntie, pas muna po tayo sa mga gawaing bahay. Ito nga po yung tanawin natin ngayon habang nasa biyahe. Naka-relax at sobrang ganda. Si Kenshi naman ay busy nagtatanggal at kinakalikot niya yung sugat ko. Tinatanggal niya sa kamay ko, yun na to yung balat. Inipisil nga niya mga auntie tapos pinupunasan niya yung dugo. Para hindi kami maboring sa biyahe, si hapon naman ay nagpapa-sound trip. Para hindi po kami maboring sa 3 oras na biyahe, ay nagpapatugtog po si hapon. Si Kenshi naman ay sumasayaw mga auntie. Pagkatapos po ng ilang oras na biyahe, ay nakarating na po kami dito sa Itoygawa. Hindi na po kami dadaan dito sa seafood market para mas mabilis. Dito po kami kumain dati ng kani o alimango. Dahil tatambay po kami sa dagat, kaya pupunta kami ng Juetsu. Dito lang po yan sa Niigata. Kenshi naman ay busy na naman magkalikot ng kamay ko mga auntie. Tinanggal ko yung balat ng sugat ko, kaya nagalit si Kenshi. Nagalit nga po si Kenshi sa akin mga auntie nung tinanggal ko yung balat ng sugat ko. Sakit daw po kasi yon, bakit ko daw tinanggal? Tapos yung dugo po ay pinupunasan niya. Tapos ang sabi pa niya sa akin, wag ko daw tanggalin dahil masakit. Sabi mga auntie, nakakatuwa at nakakatouch po yung anak ko. 4 years old pa lang po si Kenshin pero grabe na siya mag-alala sa akin. And finally, pagkatapos ng 3 oras na biyahe, ay nakarating na kami dito sa dagat. Ako naman ay binubuhat niya na yung mga gamit namin. Si Kenshin naman ay busy rin magbuhat ng mga laruan niya. Kapag ganitong tag-init po, ay lagi talaga kami nagpupunta sa dagat. Mahilig po kasi si hapon sa dagat. Naka-relax daw po kasi dito. Kahit sobrang init, ay masarap tumambay. Si Kenshin naman ay naglalaro na po mga auntie. Kaya ko na nga siyang maligo para ma-enjoy niya. Sobrang bilis talaga ng panahon. Dati, binubuhat ko lang tong si Kenshin. Hanggang ngayon naman mga auntie, nagpapabuhat pa rin. Pagkatapos ko kay Kenshin, dito naman ako sa isang baby ko. Ay Estes, uncle nyo pala mga auntie. Katapos kong lagyan si hapon ng sea breeze, ay kumain na po kami. Umula na nga si uncle nyo dahil tumutungga siya ng alak. Kenshi naman ay meron na naman siyang hinuhuli. Napakain ko din si Kenshi ng onigiri para hindi siya magutom. Pagkatapos namin kumain, naglaro na kami ni Kenshin. Kami nga din naliligo ngayon, nandun po sila sa bandang dulo. Pagkatapos namin maglaro ni Kenshin, ay pumunta na ako dito sa tabi ni hapon. Binibiro ko nga si uncle nyo mga auntie, sabi ko mag-selfie kami. Katingin na nga siya sa camera, akala niya naka-selfie talaga. Gusto naman niya at ngumingiti pa siya. Hindi niya alam, naka-video pala to mga auntie. Fast forward na nga po mga auntie, ay nabot na po kami ng gabi. Sabi ko nga kay hapon, magdala na kami ng pang-camping para dito na kami matulog. Para hindi rin mapagod tong asawa ko sa kakadrive. Si Kenshin naman ay meron siyang mga kalaro. Alam po lang, naabutin kami dito ng hanggang gabi. Sara binilhan ko si Kenshin ng hanabi niya. Bait naman yung mga nakakalaro niya, binibigyan siya ng hanabi. Ibig sabihin nga po pala ng hanabi ay fireworks. Sa tabi nga po pala namin ay meron nagbo-bonfire. Sabi ko sa asawa ko, gusto ko rin magganito. Gusto ko mag-barbecue at saka magluto ng marshmallow. Alas 9 na po ata nung umalis na kami dun sa dagat. Bago kami umuwi ng bahay, ay dumaan muna kami dito sa Ramiyasan. Tum na po kasi si hapon, kakain muna kami ng ramen. Kenshi naman ay tulog siya mga auntie, napagod po siya sa kakalaro. Inigising ko nga siya dahil kakain kami. Kahit ako nga mga auntie ay naantok din. Pagkatapos mag-order ni hapon na pagkain namin, ay binigyan niya na ako ng tubig. Siya naman po, ayaw niya talagang gumising. Napagod po kasi siya, maghapon siya naligo sa dagat. Pagkatapos po ng ilang minuto, ay dumating na rin yung in-order ni hapon. So,
ko. Inasang itadakimasu. Hindi ko ata mauubos tong mga auntie, sobrang dami. Parehas nga yung pagkain namin na in-order ni Hapon. Dahil hindi ko po ito maubos mga auntie, kaya binigay ko po sa asawa ko. Kaya siya naman hanggang ngayon ay tulog pa. Hindi ko na siya inistorbo dahil kawawa naman. Pagkatapos po namin kumain ng ramen, ay dumiretso na kami pa uwi. Fast forward na nga po mga auntie, pagkatapos po ng 3 oras na biyahe, ay nakarating na po kami dito sa bahay namin. Pagka-uwi po namin kanina, ay nagpahinga lang po kami ng konti, tapos naligo na po kami. Pagkatapos ko linisan yung tinga ni Kenshin, ay tinignan ko muna itong mga in-order ko sa Shein. Mura lang po sa Shein, tapos magaganda naman yung quality. Ito na nga po lahat mga auntie, yung mga pinamili ko. Kenshin naman hanggang ngayon mga auntie ay tulog na naman. Tupi na nga rin po pala ako ng tuwalya namin. Ito pa yung nilabhan ko kahapon. Punda naman ng sopa namin ay hindi ko pa nalalagay mga auntie. Pagkatapos ko po magtupi, ay nagtoothbrush muna ako. Pagkatapos ko po magtoothbrush, ay binuhat ko na rin po si Kenshin para mailagay ko na siya dun sa kwarto namin. Phone ko naman po, ay busy siya at nagpapahinga. Pagod po kasi yan sa pagdadrive. Tulog na nga po kami ni Kenshin dahil napagod po kami sa buong maghapon. Sobrang saya at nakaka-enjoy itong buong araw na to. So yun lang po at dito na po natatapos ang aking mini vlog. Maraming salamat po. Thank you for watching. Sayonara and... Bye bye. I love you.